Hello guys! Kamusta po kayong lahat mga kapatid? One Talk PH po pala. And sa video ito mga kababayan, magbibigay lang po ako ng aking personal na opinion at reaction patungkol dito mga kapatid sa kumakalat na video ni Vice President Sara Duterte na kung saan mga kababayan, ito nga pong si Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng kanyang comparison patungkol po sa kanyang 1,500 pesos noon versus sa kanyang 1,500 pesos ngayon. And according po doon sa claim ni Vice President Sara Duterte mga kapatid, sa nasabing video, yung 1,500 pesos daw niya noon mga kababayan, kapag pumasok daw siya ng, I think 7-Eleven yata yung minention niya, na isang convenience store. Kapag pumasok daw siya before mga kapatid ng convenience store, yung 1,500 pesos niya is nakakabili na daw siya ng corned beef at iba pa niya mga gustong kainin. However, mga kababayan, sa kasalukuyang sitwasyon ng ating ekonomiya at sa patuloy na pagtaas ng inflation rate mga kapatid ng ating bansa ngayon, yung 1,500 pesos daw mga kababayan ng ating Vice Presidente ay hanggang pang ice cream na lang daw niya. Well mga kapatid, kung ikaw po ay isang panatiko ni Vice President Sara Duterte, yung mga ganyang statement ni BP Sara, baliwala lang sa'yo yan. Kasi supporters ka Lahat ng gawin ni BP Inday, okay lang sa'yo. Kahit nakaka-insulto na, okay pa rin sa'yo. Pero kung ikaw po mga kababayan ay isang minimum wage earner at kabilang ka doon sa tinatawag ng mga Pilipinong nasa laylayan mga kapatid, na kailangan gumising ng alas 4 ng madaling araw dahil may hahabulin kang pasok pagdating ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, yung 1,500 pesos na yan na pambili lamang ng tawag nito, corned beef ni BP Inday noon at pambili na lang niya ng ice cream ngayon, malaking bagay na po yan mga kapatid, lalo na kung nasa probinsya ka pa, nakatira, na kung saan napakababa po ng minimum wage dyan. Kailangan mong pagtrabahuan mga kababayan ng 3 to 4 days mga kapatid, yung 1,500 pesos na yan, kailangan mong magpakahirap dyan sa trabaho mo sa loob ng 3 hanggang 4 na araw para kumita ka ng 1,500 pesos. Diba? Samantalang si BP Inday mga kapatid, pambili lang daw niya noon yan ng corned beef. At ngayon ay pang ice cream na lang niya. Kung ikaw po ay isang Pilipino na gumagamit ng critical thinking at ine-internalize mo yung mga statement na yan ni BP Sara Duterte mga kapatid, masasabi mo talaga na pang-iinsulto po sa mga mahihirap nating mga kababayan yung kanyang sinabi. Diba? Para sa kanya, maliit na bagay lang yung 1,500. Pang corned beef lang at pang ice cream. Pero sa ating mga Pilipino, sa ating mga ordinaryong mga Pilipino, mga kababayan na kailangang mag-grind everyday para may kitaing pera, may maihain sa hapagkainan, malaking bagay yan mga kapatid. At dahil sa naging tawag nito, statement na yan ni Vice President Sara Duterte mga kapatid, masasabi kong ginastify po dito ni BP Sara mga kababayan, yung kanyang or na-justify po dito mga kapatid na ni Vice President Sara Duterte kung bakit naubos in just 11 days yung kanyang 125 million confidential funds. Pang corned beef pa nga lang niya mga kapatid at pang ice cream 1,500 na. How much more pa doon sa iba niyang mga luho. Diba? No wonder kung bakit naubos ang 125 million na confidential funds na in just 11 days dahil ganun siya gumastos ng pera mga kababayan. Okay lang sana yun kung sariling pera niya. Ang problema mga kapatid, pera po yan ng taong bayan. Ngayon, ito yung tanong ko sa mga DDS na nasa laylayan. Kasi I think 85% yata ng supporters or 90% yata mga kapatid ng DDS community ay kabilang po sa mga Pilipinong nasa laylayan.
Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Okay lang ba sa inyo, no, yung mga ganyang statement ni Vice President Sara Duterte? Hindi ba kayo naiinsulto sa ganyang statement ni Vice President Sara Duterte? Kasi kung tutuusin lang, kung nag-iisip lang po talaga sana kayo, yung ganong comparison na binigay ni VP Sara sa inyo, no? Malaking sampal na po yun sa inyong pagmumukha. Kailangan yung kailangan yung magkanda kuba-kuba dyan sa inyong trabaho para kumita lang kayo ng 1,500 pesos sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Samantalang si Sara Duterte, mga kabatid, no? Pang ice cream lang niya at pang corn beef yung 1,500 na pinaghihirapan nyo sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Hindi pa ba kayo magigising dyan? Duterte pa rin ba, mga kababayan? Hindi ko po sinisiraan si BP Inday nyo, ha? Ini-enlighten ko lang kayo, mga kapatid. Ito pa, idagdag pa natin, mga kababayan, hindi ba kayo naiinsulto? Na kini-question po, mga kabatid, ng pamilya Duterte or ng grupo ni Duterte, mga kababayan, yung tawag nito, yung mga flood control projects, no, ng administrasyong Marcos. And yet, mga kapatid, yung Davao ngayon, mas malala pa ang sitwasyon ng baha kumpara dito sa NCR. Di ba? Hindi kayo naiinsulto dyan? 51 billion, mga kababayan, ang nakuha ni Pulong. Tapos, mga kapatid, hanggang liig, or may mga nakita pa nga akong video na lagpas tao na no? Yung baha. Hindi ba kayo naiinsulto dyan? No? Gusto nilang imbestigahan ang flood control. Gigil na gigil sila na paimbestigahan ang flood control, mga kapatid. And yet, ang Davao, mga kababayan, na may 51 billion na budget, mga kapatid, no? Binabaha po ngayon. Kunting ulan lang, mga kababayan, hanggang liig or hanggang lagpas tao yung taas ng tubig. Eto pa. Hindi ba kayo naiinsulto? No? Kayo mga DDS, especially sa mga taga Davao. Hindi ba kayo naiinsulto na sigaw ng sigaw kayo ng Duterte pa rin, no? Tapos itong si Baste, mga kababayan, no? Habang binabaha yung kanilang mga kababayan dyan sa syudad ng Davao, mga kapatid, no? Kumakalat naman ang video ni Baste Duterte na kung saan nandoon sa loob ng isang bar sa ibang bansa, no? At parang sabog na. Dahil base doon sa video na napanood ko, nakatulala na lang po si Baste. Hindi ba kayo naiinsulto dyan? Gusto nyo silang iboto dahil sila kamo ang pag-asa ng bansa natin. Tapos dyan pa lang sa kanilang sa kanilang syudad, hindi na nila magampanan ng maayos yung kanilang responsibilidad. 'Di ba? Hindi ba kayo naiinsulto dyan, mga kababayan? Ito po hindi paninira sa ating Vice Presidente at sa kanyang pamilya, Ito po'y nagtatanong lang, or ito po'y isang tanong ko lang sa inyo. Kasi nga, mga kapatid, kung hindi pa kayo naiinsulto sa mga ginagawa nila, sa mga statement na binibitawan ni Vice President Sara Duterte, ewan ko na lang po sa inyo. 'Di ba? Alam niyo, wala namang problema kung magiging diehard supporters kayo ng isang politiko. Basta tama yung ginagawa. Pero sana naman, hindi ko naman sinasabi sa inyong tigilan nyo na ang kakasuporta nyo dito sa pamilya Duterte. Ang gusto ko lang gawin nyo is kundinahin nyo rin sana sila. Kasi supporters kayo nila no? Kayo yung apektado dito Yun lang sana ang gusto kong gawin sa inyo. Magsalita din kayo sa inyong mga sinusuportang pamilya na yan. Sitahin nyo rin, no? Puro sila sisi, no? Tinuturuan kayo na ganito, pag may problema, gobyerno ni Marcos ang
dapat yung sisihin. Pero mga kapatid, kitang-kita na yung kapabayaan nila. Kitang-kita na ang pagiging insensitive ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, saan si Sara mga kababayan? Nandun sa ibang bansa. Habang nalulunod ang mga taga Davao, sa sobrang taas ng baha, mga kapatid, si Sara Duterte nandoon, I think sa UK yata siya ngayon. Nakikipagkamay doon, namumuliti ka doon. Sana, magising kayo. 'Di ba? Hindi ko kayo tinuturuan na kumalas na sa DDS community. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, kundinahin nyo rin sila. 'Di ba? Maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Kasi may mga nababasa akong maraming comments sa bawat post ngayon sa Facebook na imbis na kundinahin nila ang pamilya Duterte, mga kapatid, imbis kundinahin nila si Baste na painom-inom lang sa bar doon sa ibang bansa. Mga kababayan, gina-justify pa nila ngayon yung baha dyan sa Davao na di umano, mga kapatid, galing daw yun sa bundok. Mga kababayan, tandaan nyo, ang purpose ng flood control, mga kapatid, is para maiwasan ang pagbaha. Ngayon, kung binabaha yan Davao na yan, ibig sabihin palpak ang flood control. 'Di ba? Bakit pa tayo maglalagay ng flood control kung babahain lang din naman? Yun po yun, mga kababayan. Kaya binaha yung Davao na yan dahil palpak ang flood control. Yung mga tulay, nagsisibagsakan. Di ba? Isip-isip din, mga kababayan. Hindi ko po tinitira ang inyong poon. Ini-enlighten ko lang kayo. And sana, magising kayo dyan, mga kapatid. Buong pamilya Duterte, mga kababayan, wala ngayon sa Pilipinas. Si Pulong, I think, nasa Dahig yata. Pati si Baste. Tapos si Baste naman, panay good time yung ginagawa ngayon. Si Sara, nandun sa, I think, UK yata. Nakikipagkamay, namumulitikan, nangangampanya na doon. Samantalang yung kanilang bayan, na pinamumunuan nila at ayaw nilang maupuan ng ibang pangalan, ayun, nagsasuffer ngayon, mga kapatid. Sana magising kayo, Yun lang naman, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kapatid, and kung nagustuhan niyo po itong ating mga kababayan, itong ating dito, talakayan, huwag kalimutang i-like yung ating video, tapos i-share niyo po, mga kapatid. Adios.